doon ko nalalaman na yung tagal. Ano kung magre-record siya ng ano? Ayun, Ng talk niya? thank you for having me here. Actually, Thank you. dapat. Risha, or you? Kinain na ng kaba. And, sir, Yung dalawa. Pero, anyway, allow me to introduce myself. I'm JD Santanadero, and I'm a 3D and 2D animator and a CG generalist. An online instructor in Udemy. I publish my online courses. Ulit yun eh. Ayaw kagatin yung offer ko eh. Gigigit yun nga po. Kaso kasi mamili tayo ng schedule namin. Ayun lang. Kasi online lang siya. Yung madaling Ito araw. yung sinishare sa'yo. Pero naisip ko din nag-e-enjoy pa kayo. Kami lang bayarin to eh. Yun nga po. Buti nga po na ano na yung tuition yun. Nakaka-proud yun. And I'm currently employed as a 3D artist in Amazon, located sa Pasay, tabi ng Mawag. Actually, I'm building in this ngayon. Ngayon ko talaga, so building siya ng Mawag. I just graduated last year. Entertainment multimedia computing, major in digital Kaya pa rin animation. ginagamit. Pwede ko ba malaman kung may PhD? Bawal yun. Wala na. Strictly. May mga ano lang yung pagkagawa ng logo. Like, Photoshop. Pero yung 3D no, ano talaga? Maya. Narinig niya yun. Ang Maya. Ang ginagamit sa industry. Ang Maya. Kapag kakamala naman talaga. Yun nga po eh. Kasi hindi ako tumabas. Mamaya na lang ako mag-grade. Mamaya na lang. Mahiya. Ang Maya. Ayan, elementary. Nakaraan. Way back Ano yun? 2008, Ipapakita niya dito? Hindi. I was Sabi ko, learning gusto ko kayong makita mag-work together. Dahil mga time na to, ito yung mga time na laging mahina yung internet. And Puno kayo, you don't know na may YouTube Academy pala. So, ayun, Ako na yun, ko katrabaho lang yan. Sino? narito ng individual, independent yung pagkakamay kasi may ikaw sa cartoons din na yun. Baka yung Nagkakasabi ko, and I only use Microsoft Paint. Basta BA din siya dito. Alam natin na yung Microsoft Paint is Baka na Jessie. I can consider na software na lang siya eh. Parang tool lang siya. Basic tool lang siya manual. Animated those frame, each frame, yung drawings na like yan. Kasi pagka kapalit ka ng panibagong frame, ano na naman siya, hindi mo siya, Lalo na sa hindi mga ka ganda na na lang creator. pwede mong layer, yan one layer lang siya. So ayan, may struggle siya to frame another frame na kakailangan ko. And ayan, nagtatry din ako ng hindi lang friends, I use images of my friends. May consent naman siya. Tinatry ko lang sila na itawag yung music na actually ang ginamit ko dyan is nag-grow old video, pwede lang naman namin yan. Pinatake ko yan sa elementary. Elementary kami, pinatake ko yan sa all TV na ano namin. Ang classroom namin. Yan yun. Bawal yun pero Parang yung para pwede lang mapapasa na nag-speaker lang. din. Yung jowa niya yung kasama niya. Pray, ano siya, draw hunting siya. Mostly ang nangyayari. Anyway, ayan. Microsoft Paint. Wala sa Microsoft Paint is onion skin dahil parang ano nga siya, hindi nga siya software talaga, sakto lang siya. And, wala siyang onion skin. Siyempre, lahat yan na animate ko. And mostly ang nangyayari, compositing will be sa
Movie Maker, Microsoft Movie Maker. So ayun, i-frame sa MS Paint, drawing, export, rename ng is-frame. One, two, wala na akong pake sa namings, pero ayun, kailangan magiging image sequence siya to look like, parang mas madali yung compositing and importing sa Movie Maker. Actually, hindi pa nga siya madali. Kasi every import mo na ng single frame sa Movie Maker, kailangan pa, i-trim mo pa uli siya para maging 0.2, 0.5 seconds. Kasi completely 3 seconds yung image doon dahil ang Movie Maker ginagamit siya for slideshow before. So kung familiar lang kayo. So ayan, ayun yung mga pinagagawa ko. Actually, lahat yan, puro kalokohan lang dahil kung ano lang yung naisip ko. Mostly dubbing ng mga mga music video. Next. Ayan, meron pa. So ito, ang tugtog dito, My Chemical Romance, and sikat na sikat yung Plants vs. Zombies noon. Ayun, in-animate ko siya. Actually, hindi ko nga alam pero meron na akong mount animation niya, nakaharap ako sa salamin. So, initignan ko yung bibig ko, ayun yung reference ko yung sarili ko. So, ayun, parang anime na to. Up and down na, 1-2 na lang yan. Pero ito, merong mount animation. So, sunod. 2010, way back 2010, first 3D ko, SketchUp. Alright, SketchUp. SketchUp was owned by Google before until 2012. Ito, hindi pa owned ng Google tong mga time na to, yung SketchUp. Kasi binili na siya ng Autodesk, yung SketchUp. So, for architectural project siya. And nagulat ako, yung mom ng partner ko is architect kasi. Then, nagulat ako na, alam niya dapat sila naman talaga nakakalam talaga kasi sila architect. So, ayan, nagulat siya na ginagamit ko yung SketchUp. Then, ako, parang wala akong idea na, okay, architect pala to. Yeah. So yun, ayan yung SketchUp. Ngayon, SketchUp owns ng Trimble, then Autodesk owns the Trimble. Ayan yung company na may hawak kay SketchUp. High school, ito alam ko naman na hindi ito bago and mostly ang daming gumagawa nito, lalo na kung kung introverts kayo. Then artistic yung niya. Meron kayo artistic mind. Ito lang yung mga pinagagawa nyo. Then, ayun, relate lang. Next is, high school. Ayun pa rin. Ang tool noon is Paint Tool Sai. Does anybody know what Paint Tool Sai is or kahit nagamit or kahit nabasa? Pero, tandaan na. Pero ayun, Paint Tool Sai pa siya. Then, gamit ko dyan is mouse lang. Mouse lang kasi I don't know na nag-i-exist pala yung pen tab. Akala ko, hindi ko talaga alam na nag-i-exist ang pen tab. Akala ko parang next generation, future pa yung mangyayari, ganyan. So, ayun, mouse lang yung ginagamit ko dyan. Ito, high school to. 2016, 11 to 2016. So ayun, next is, nagkaroon ako ng pentab dyan. Actually, cheap version lang siya ng pentab. Hindi nga siya Wacom actually. So ayun, natuto na ako mag-Photoshop and sobrang dali pala mag-illustration or digital paint sa Photoshop dahil pwede kang gumamit ng mga filter sa Photoshop. Ang dami niyang effects, ang dami niyang layer and yung UI niya sobrang user-friendly. Yun. Sa Paint Tools ay kung hindi ka ganun ka-techy, hindi medyo pero yun, medyo nakakagulo, nakakaulo yun. So ito, high school. Video editing, nagkano na ako,
hindi lang puro drawing, hindi lang puro art yung mga pinagagawa. Actually, form of art din ang audio and sound. So, ayun, 2012 high school, nag-aaral ako, nag-self-taught ako ng since hindi ko nga alam na may YouTube Academy before, nalaman ko lang ng college. So, audio editing ako, then I learned how to make beats, melody for the rap beats. Yun. So, ayun, gumawa ko ng rap beat, pinarinig ko sa mga friends ko na nag-rap din. Ayun, gumawa kami, nag-compose kami ng rap about mga bully. So, ayun, every time nung high school, every time na may foundation day, pinapakanta sa amin sa harapan sa stage yung rap na ginawa namin. Actually, kahit hindi nga yun siya family-friendly yung concept ng rap namin. Pero ayun, dahil parang isang lang din, public school kasi yun, isang dikit-dikit lang din yung mga magkakilala. So medyo sikat siya sa lugar namin. Pero yun, hindi lang ako natutong mag-edit ng audio for making rap beats. Nag-remix din ako ng mga dance beats para magamit namin yan. Naging street dancer ako, so yun. Also yun, nag-conceptualize kami ng iba't ibang genre ng sayaw. So yun, horror, mga ganyan, hindi lang hip-hop. So next is, ayun lang, masaya kasi gawin ang film, alam natin yan. Isa rin ako sa mga gumagawa ng Vines videos nun, and mga short film para naman sa mga church na in-invite ako din na kailangan nila ng editor. Actually, basic lang yan. Pero ito, wala pa yan. Parang inaano ko lang na... next is, gumawa ng short film ko wala lang, concept na katuwaan lang, kalokohan lang. Pero umabot siya noong 2013 ng 43K. It was a huge deal for us, para sa akin actually. Nasabay parang yun, dun na build yung spirit ko, maging creative. Like, wow, meron akong potential. Pwede ko yata itong ituloy, pwede ko yata pakinabagan to and all. Yan. Ayun, kasi dati sumisikat yung mga short film na puro kalokohan lang yung mga story sa social media. Next is Adobe Flash. Ayun, 2013 I study Flash animation, Adobe Flash. Frame animation yan. So, ayun. And then, ang pinakamaganda dito is actually, Flash animation pa siya. Adobe Flash ang name ng software. Hindi pa siya, ngayon kasi Adobe Animate. Adobe Animate na yung name ng Adobe product na yun. Ewan ko ba? Pili ko mas maangas ang Adobe Flash. And also, sobrang dami magagawa sa Adobe Flash. Sa mga Flash files. Actually, SWF ang file format nun. Dahil magagawa, pwede ka gumawa ng games, pwede ka gumawa ng mga sa mga PowerPoint, pwede ka gumawa ng mga creative, anything na visual sa Flash animation. Hindi lang siya for animation. Ginagamit din siya for website design, website development. So, ayun. Kasi eventually, parang inano na rin nila, parang dinisolve ng Adobe yung Flash dahil, mamaya, we'll get there. Animation, ayan yung mga gawa ko, puro kalokohan. Actually, parang, kasi nga, puro hindi naman ako nagsiseryoso sa art. I just found it so, happy lang and just to express myself and to para lang gumawa ng meme. Ayun lang talaga ang purpose ng pagiging artist ko before. And ayun, dahil nga introvert lang din ako. Ayun pala yan, gumagawa ko ng mga skits na kala mo may meaning pero wala. So ayun, ang sarap lang mag-animate dahil may onion skin. So ayun, matitrace mo yung mga frames na dinodrawing mo and makukuha ka, ang advantage sa anime, software na may onion skin. Actually, feel ko hindi lang ang mga animation software yung meron ngayon yan. Kahit mga hindi na siya animation software, hindi ako makapag-play ngayon kasi parang medyo loaded. Pero
nagkakaroon na ng mga onions din yung mga ibang software sa layering nila. Ayun. Ayun, high school. Nag-try lang ako ng VFX. Akala ko lang madali dahil ang akala ko madali pero hindi siya ganun kadali gawin. Pero madali siyang i-criticize sa TV, lalo na sa GMA. Madali siyang i-criticize kung taganood ka lang. Pero ayun, hindi siya madali. Years bago ka matuto or bago ka makakagawa talaga ng quality effects. Next is, actually, ang gamit ko pa dyan hindi pa Adobe Premiere or After Effects Ang gamit ko dyan na video editing software is Sony Vegas. Sino familiar? Bukod kay Ken, kay Sir Ken. Ayun, legend. Ayun, After Effects, puro overlaying lang yan and all. Ayun, so, yung before, hobby lang talaga siya. So, yung mga Logiri naman yung mga friends ko sa ganyang trip. Kaya, yun din, James, kasi nag-try lang. So, since kanina pa ako mention na nag-self-study ako, finally, hindi na ako nag-self-study ng tech na yan kasi my parents enrolled me sa 3D workshop. 3D workshop, sobrang laki ng tulong ang impact na ito sa career natin. Lahat ng workshop, hindi lang kahit sa 3D or sa pagiging creative, lahat ng pwede. Lahat ng mga seminar and all, kung may opportunity kayo na umatay kayo, hindi mo siya pwedeng masabi na meron naman yan sa YouTube, meron naman yan sa internet and all. Iba yung impact ng in-person na lesson or mga ganyang learnings. Ayun, nag-enroll ako 2014 kay Sir Jet Legaspi. May kakilala po ba sa inyo kay Sir Jet Legaspi? Actually ngayon, puro project na siya sa ABS-CBN pero ayun, Modeling 101 yung lesson na in-enroll ko. So, basic na modeling lang yung tinuro sa amin. Then, wala na. Basic modeling lang. Pinag-model lang kami ng character. Ayun lang. Then, texture. Actually, hindi pa nga yan textures. Lahat naman kayo nakatik na ng 3D, no? Actually, hindi to textures. Ano pa yan? Shaders pa yan. Kasi pinagsasalig ko lahat ng faces. Sabi, select ng new material. Lahat, sabi, iba-ibang kulay. So ang daming multiple shader ang meron yan sa project niyan. So, ang bigat nyo, kaya parang improper dahil nga basic lang yung inaral ko. Pero dahil dun sa basic na yun, namulat yung mata ko sa mga nangyayari na ganito pala, hindi pala kayang aralin ng agad-agad. Then, hindi pala forget artist ka, then passionate ka, is kaya mo na agad maka-execute ng magandang quality ng art. Lalo sa form ng medyo technical. Ayun, so ayun, gumawa ko ng, after ng workshop, gumawa agad ako ng film, yan. Practice lang, exercise, self-exercise dahil mahirap kalawangin. Medyo may kamahalan yung workshop na yun, kaya yun yung reason kaya basic lang yung in-enroll sa akin kasi may certification kasi yun, Autodesk certification. So may kamahalan siya, parang ang price yata ngayon is one half ng subject ngayon. Ewan ko lang kung mas mataas na yung tuition natin. Pero ayun, medyo kamahalan yung workshop na in-enroll ko, so kaya basic lang. Pero gustong-gusto ko mag-enroll kahit binalitan ko na nun, hindi na ako lumalabas, hindi na ako nagkukulit, naghuhugas na ako ng pinggan. Sabi ko, enroll lang ako sa reading lesson. Hindi ako medyo mahal daw. So, inaral ko na lang. So, ayun, pag-graduate na ako na ito yung first attempt ko ng reading, mahirap. Hindi ko alam kung
kung bakit nagkaganyan, siguro version compatibility or yan. Yan pa din. So yun, after months, 2 to 3 months, ayun, nakapag-rig na ako na maayos. Aral-aral lang. Actually, hindi lang sa YouTube yan. When studying something like, to be specific, a software, when studying a software, we should not just stick lang sa video or mga modules na pinapanood natin. Learn how to, like, may tinatawag na smart sa pagiging researcher sa Google. May mga ganong tao, may mga ibang tao hindi aware na isa sa skill ang pagiging magaling sa pag-search sa Google. So, isa yon sa reason kaya parang medyo nakakuha ako ng mga unique na techniques na wala sa Google and na hindi naturo sa lesson na in-enrollan ko is sali ako sa mga forum and actually wala pang mga Google groups noon before. Konti pa lang, hindi ko rin alam kung meron pero meron na pero nakakita ko mga Indian groups ganun, Maya Indian groups, Japanese, ganun, hindi ko rin maintindihan so parang hindi ko rin siya magamit. Nagsasali ako sa mga forum na I don't know kung anong forum yun, baka ano lang yun, hosted lang ng individual group yun. Sabay parang, sumasali ako doon, minsan makikita ko yung mga member ng forum na yun, parang 30-60 members lang. Pero sumasali ako doon, minsan kinikik din agad ako pag nalaman nilang hindi na lang ako kakilala. Pero yun, pinagbabasa ko lahat ng mga conversation nila doon, lahat screenshot ko. Pero about naman sa ano, hindi naman ako chismoso. Pero yun, pinagbabasa ko lahat ng mga conversation nila sa about mga 3D technicals. So, kaya yun, nakakakuha ako ng mga parang feel ko hidden gem yung mga yan na hindi ma-share sa public na nalaman ko. And after months of self-study, and I can say self-study ulit yun dahil nanggaling ako sa workshop, no? After months ng pag-aaral, tumanggap agad ako na nilakas ang loob ko, tumanggap ako ng freelance. Yung isa sa power na dapat hanapin yung sarili nyo is lakas na loob, gumarap sa clients. Minsan kahit introvert ka or kahit ayaw mo talaga, wala kang choice, kailangan mo gumarap sa client. Kahit nahihiya ka or kung anumang reason meron ba, harap ka sa client. Nag-start ako nito, months pa lang, parang 2 to 3 months yata pa lang ako nag-3D. Kinuha ko na yung commission na to. Sabi ko, alam ko yung ginagawa ko. Sabi ko, kaya ko yan, kaya ko execute yung kailangan nyo. Pero hindi talaga. Nag-aaral lang ako. Sabi ko, bigyan mo ako 2 weeks, gagawin ko yung project nyo. Actually, yun. Yung 1 week, nag-aaral ako kung paano gagawin yung sinasabi nila. And 1 week's execution. Ayun, ang client ko dito is taga JRU, Rizal University na of course yata na nun is architecture sabay interview yung yung thesis nila yan, pero sabay yun ayun, pinagawa sa akin, nakuha ko, kaya medyo personalized pa yung mga yung mga equipment nila, so ayun lang, parang wag nyo laging kalimutan magbigay ng lakas na loob. Minsan kahit feel mo wala ka, meron ka hanapin mo lang. Lakasan mo loob mo sa lahat, sa pag-aaral ng software, sa pag-aaral ng kung ano mang interested ka, sa pag-execute. Minsan kasi nakakatakot mag-execute. Minsan akala natin hindi 10 minutes before the huddle, sir. I will be reminding you again after 5 minutes. Minsan, push lang sa sarili natin. Kaya natin yun. Na-execute natin yung ayan, 2014 pa rin, siguro matapos na yung year na ito. First attempt ko ng human realism. Ang pangit. Tinry ko si Jon Snow.
sobrang layo. Wala ni konting figure, hindi mo makita yung feature ni Jon Snow. Pero para sa akin, Jon Snow yan. So yun, basta sobrang symmetrical, syempre, may object symmetry, pero ang pangit na portion ng body na after ko tapusin niya, na-realize ko na ang dami ko pang kailangan tutunan sa art. Pero nung time na yan, sobrang confident na ako. Hindi, alam ko, marunong ako mag-drawing, alam ko, nag-aaral ako ng mga anatomy, ganyan. Nung in-execute ko, hindi ko nakuha yung output na gusto ko. I mean, medyo kinesyon lang sa sarili ko, ano ba, artist ba? Ganyan. Pero yun, sobrang disappointing din yan. Pero at the same time, tinetreasure ko tong Jon Snow na yan. Tinetreasure ko yung Jon Snow na yan kasi dyan ako namulat na sobrang wala pa ako sa 10% or 5% ng 3D na nalalaman ko. So yan, realism, sobrang hirap, sobrang daming process. Yeah. So, after na 3D, na-burnout ako, bumalik muna ako sa digital painting ulit. Pinalish ko yung digital painting ko, yung rendering ko sa mga 2D ko. Dahil, pero hindi ko kinakalimutin 3D nito, hindi ko binibitawan yung 3D. Pero actually, mas mahal ko yung 2D kaysa sa 3D. Pero ayun, hindi ko binibitawan yung 3D, parang ito yung way ko para mag-aral muna ng 2D uli. Kasi akala ko, ready na ako sa 3D dahil yung 2D, na-surpass ko na. Mali ako, sobrang mali yung mindset ko noon. So, bumalik ako sa 2D, nag-aral ulit ako ng anatomy, nag-aral ako ng structure, body structure, and all. Nag-aral ako ng rendering, lighting. Sobrang mahalaga kung kahit saan actually kung hindi naman kailangan realistic, kung stylized or mahalaga rin. Actually lahat mahalaga, kailangan. Wala kang mag-escape, huwag kang mag-escape. Huwag nyo gagawin yung parang yung meme na parang 3D process, 3D stages of learning. Stages of learning learning 3D. Yung first step is 3D modeling. Nag-step kayo sa rendering. Nag-skip kayo sa rendering, yung ibang in-skip nyo. So, huwag nyo gagawin yun. I mean, sige, gawin nyo. Okay na. Pero ayun, mas magandang isa-isahin nyo yung process and steps ng pag-aral ng 3D or ng 2D. And kasi since ito, para makagawa ka ng CGI na maayos, or kung ano man, kasi mostly pag sinabi kasi CGI ngayon, ang iniisip agad nila is yung realism output, like yung sa mga Marvels, ganun agad, parang realistic agad, na hindi agad na kabash-bash pagka yung output is hindi mukhang realistic, tapos sabay-sabay, tingnan mo mukhang ano lang yan, mukhang game, ganyan, mukhang kung ano man. So, sobrang magpapabalik-balik ka pa rin talaga sa art, sa mga basics. So, ayun pa rin. Yung kanina Spider-Man Far From Home competition, ito pala mahalaga. Pagka may opportunity na pwedeng sumali, na akala nyo hindi nyo pa kayang sumali dahil unang pa yung skills nyo, sumali pa rin kayo. Kasi, ang laking tulong niya sa'yo is may time na parang pag ikaw yung nag-set ng schedule mo, pagkagawa ka ng artwork, hindi mo gagawa. Dahil gagawin mo siya, i-extend mo siya na i-extend hanggang sabihin natin 2 weeks yung timeline na sinet mo sa sarili mo para matapos ng artwork na to, hindi mo magagawa dahil meron ka na naman excuse, set na naman, extend na naman. Pag after 2 weeks, wala ka pa rin nagagawa, extend na naman kasi ikaw lang yung nagsiset ng schedule mo. Sumali, best practice is sumali sa mga challenges or art competition. That way, matututo rin tayo ng discipline. Kasi, doon mo wala kang choice eh. May deadline eh. Gagawin mo talaga. Pero pwede mo.
And anyway, yung kanina, Spider-Man Paparamount Competition, yung poster, yung i-release pa lang yung film. Ito naman yung sa Venom last time. So, nag-try lang ako. And guess what? Siyempre, hindi ako natanggap. Pero para sa akin, as a fan na lang, sinabayan ko yung hype ng film. And feel ko naman, panalo na ako para sa akin kasi natapos ko yung project ko. Kaya parang, ang nagtulong sa akin ng competition is to parang matapos yung project. Next, yun. Ang isa sa mga pagkagagawa ng artwork or ng mga, kasi mostly nasa digital yung mga pinagagawa natin dahil kaya nga, tawag natin CGI. So, pag gumagawa ng artwork, lagi mong yung gawa mo, i-compare mo lagi. Pero wag sa iba, sa old gawa mo. I-compare mo dahil, ito kasi version 2 na ito. Yung version 1 ko, although nagbuhos ako ng love and blood and soul sa artwork na yun, hindi pa rin ako tutuwa. Parang pag tinitignan ko, parang gusto ko siyang ulitin and gusto ko yung perfect, pero hindi. Ayun na yun, okay na yun. Ayun yung way para magawa ko to. Magawa ko yung parang mas desire kong output. So, mas okay na balikan nyo yung balikan nyo yung dati yung artwork, yung mga dati yung nagawa, mga output nyo dati. Tapos sabay, recreate nyo. Version 2, mga ganyan. Version 1, version 2. Best practice din yun para kasi para mag-practice habang nasa school pa. Kasi pag nasa work ka na, actually, mawawalan ka na ng time para mag-practice. So, ito yung best way, ito yung best time para mag-practice habang, habang wala kang work. Kasi sobrang kakainin yung time mo. Although, ayun, sabihin natin kaya mo i-compensate yung tulog mo or yung free time mo para gumawa ng artwork. Hindi, sobrang hirap pagsabihin ng parang feel mo. Pero ayun, okay lang din naman, hindi naman mahuhuli yung pag-aaral. So, aral pa rin lagi. Pero ayun, habang may time, habang nag-aaral, habang nasa school pa tayo, aral tayo ng mga, kung ano yung interest natin. Like video editing, film, audio designing, mga drawing, yun. Practice tayo mag-practice habang hindi pa tayo graduate. Kasi ito, golden time to, yung meron tayo ngayon. So ayun, attempt ulit ng realism rendering. Medyo natuwa ako sa output ko after ilang attempts. Yung mga kanina pinakita ko ni speed art, hindi ko naman kinamumuhian yun, pero isa yun sa nag-angat sa akin para maabot ko yung gusto kong output. Actually, para sa iba, hindi pa rin siya maganda, pero para sa akin, ito na yung sinet ko. Nag-set na ako ng standard ko, nakamit ko, sobrang satisfying. Ayun, try nyo, huwag nyo i-represent yung mga pangit or hindi kaaya-ayang output na nagawa nyo. Itago nyo yun. Actually, sobrang mahalaga nun. May kita, after 1 year to 2 years, may kita mo sobrang laki ng improvement mo. Hindi mo kasi may kita right now or habang may gawa ka na nagawa. May kita actually parang blind ka sa improvement mo every time na may ginagawa ka. Ayun lang, about the vision. Some of the realism na attend ko lang. So ayun, lahat ba kayo magka-course? Pare-pareho yung course nyo? Like MMA lahat? Lahat ng MMA? May subject pa silang game din. Yung AMC dati, dahil multimedia rin kami, before may subject kami. Actually, mas madami yung math tsaka programming namin kaysa sa mga art subject namin. So,
medyo nakakasama loob. Pero ayun, nagkaroon kami ng isang subject na game development. Tapos, napuno or na-dissolve yata. Dissolve yung enroll lang kong subject. And then, nagparallel ako sa ibang course, AGD. Sa AGD kami mismo nalipat ng ilang naubusan din ng slot. So, wala kaming choice kundi sumabay sa lesson dahil ayun, di pwedeng ibagsak. Iilan na lang kami ni EMC, so kailangan ipasa, kailangan gawin yung ano. Ayun. Maganda rin minsan aralin, since nasa creatives na tayo creatives is, game development is also part of being creative, lalo na sa CGI. So, ayun, try nyo rin pasukin yung word ng ng game development. Medyo masaya din. Hindi mo kailangan maging magaling mag-program. Pero kung gusto mong mag-aral ng program, okay lang, masaya rin mag-aral ng programming. Pero yun, hindi mo kailangan maging magaling mag-program para pasukin yung game development kasi pwede mong i-all out yung pagiging creative o pagiging artistic mo sa game development. So, ayun. Huwag nyo i-close yung doors nyo dito. Hindi porket game is mahirap na, sobrang technical and puro analytics. Hindi. Pwede ka pa rin maging creative dito. Actually, pagka sa mga game company, karamihan ng mga employee doon, mas madami yung percentage ng mga creative kesa sa mga technical. Sa isang company, sa isang buwan, ang project na natatanggap nila doon, like parang gagawa sila ng game or parang virtual world. Kasi experience ko na napuntahan ko dati. Sa isang buwan, sa loob ng 2 weeks, kailangan mo matapos yung game, yung mock-up game na nire-request ng client na sa work mo. So part ka ng ng team na yun. So kahit mostly hindi rin alam ng iba yung gagawin. Pero ayun, konti lang din yung, pero yun, marami naman kayong artist doon, pwede kayo mag-brainstorming and all. Sabay parang ilan lang yung game devs doon, ilan lang yung developers doon. Parang sa isang project, isang developer lang, sabay parang mga 5 artist yung gagawa sa isang project. So parang, ayun, masaya pa rin mag-aral ng game. Pero ayun, may GGJ pa rin ba kayo sa Global Game Jam? Masaya sumali doon. Kung gusto niyo sumali doon, alam ko meron yata. Kung hindi mag-host ang FPU Tech, sana mag-host. This January, every January kasi yun, yearly ang event na yun. Kung di mag-host ang FPU Tech ng Global Game Jam, pwede kayong pumunta sa iba't ibang school, like iAcademy, St. Benil, and mga Lasal. Mostly mga technical, mga tech schools. Pwede kayong pumunta doon, sabay mag-register kayo doon, then makijoin kayo sa Global Game Jam. Masaya experience and also pwede nyo lahat ng may certification yon every tapos ng game. Maganda or maganda, hindi maganda, nanalo ka or hindi ka kasama sa mga winners sa paggawa ng game. May certification ka, kasabay sobrang laki ng credential na yun sa pagpapasok ka sa mga creative companies. So, pagka nakita lang nila na nagpa-participate sa mga game, isa yung bonus yun. Sobrang laking bonus ng mga global game. Anyway, ito, ginawa ko yung PubMat sa to, nung nasa AIDS kami, ni Sir Ken, magka-org kami before. Ayun, pinost siya sa Unity. Ayun nasa nasa gym kami. 3 to 5 days yata kami nandito sa school, sa gym. So, ayun, gawa lang kami ng game. Yung iba hindi natutulog. Yung iba dyan natutulog sa tables nila. Dyan na rin kumakain. Dami namin pagkain dyan. Yung mga kumot na rin kami dyan. Parang yung iba hindi naliligo Pero ayun, yung iba umuuwi kasi parang hindi yata pinapayagan ng parents. So iba yan dyan. So parang 3 to 5 days kayo gagawa ng game. Buhos nyo lahat ng creativity nyo. Masaya na experience na yan. Sana ma-experience rin ng karamihan sa inyo.
I mean, hindi ko pinopromote to, wala naman akong makuha. Pero yung experience, ang saya. Ayun, 2016-2017, bumalik ako sa frame by frame animation. Ito yung mga time na before i-announce ni Adobe na mawawala ng State Flash. Medyo malungkot yun, yung mga era na to. Kasi mawawala na yung SWF na file. I mean, hindi naman mawawala, pero hindi na siya supported ng mga multiple platforms. Like website, sa mga ibang game, na malilimit na yung paggawa ng Flash projects. So, ayun, sobrang nakakalungkot yung mga era na to. Isa ako sa nalungkot yung time na in-announce sa Adobe na hindi na, a Flash will be parang madidissolve na in a few months, ganyan. Kaya nakakalungkot. Kaya siguro parang sinisipagan ko ulit ko ng mga Flash animation nun dahil medyo may kutob na ako wala na yung mga ganyan. So ayun, Game of Thrones yan, sa scene na yan. Ayan. Si Drogon. Ayan, nag-meme na rin ako kung wala lang akong magawa, 2 to 3 hours, animate na ako, drawing ako ng drawing. Ayan. So finally, 2016-2017, may Flash pa na ito, hindi pa nandito, pero malapit na yung mga ganyan. Tapos ko na rin yung 4 minute yun actually. 4 minute animation ko, hindi na siya short animation, hindi na siya short clip, hindi na siya isang full length project na siya. Sabay lahat yan, pinagandaan mo yan, meron na yan application ng 3P, pre-production, production, post-production. So yun, gawa na ako ng story, sulat na ako story, katulad din sa film, ng paggawa ng film. Sulat ako ng synopsis, story flow, storyboard, diba to? Screenplay, pero wala na masyado. Pero yun, medyo sineryoso ko yung time na to. Although hindi pa ganun ka-pleasing itsura eh. Pero seryoso na ako sa ginawa kong to. Seryoso na ako sa that time na ginawa ko yung project to. Pero ayun, sabi ko, pag natapos ko to, actually ito na-extend din na-extend. Kaya hindi rin pero finally natapos ko yan. So, ayun yung first full animation ko na may story. Karamihan kasi parang wala na. Short lang. Ayan, 2018, college lang. Ito yung mga time na wala na kasi, wala na yung ano neto. Wala na yung flash neto. So, wala na yung flash neto. So, dahil wala na yung flash, syempre yung mga animator ayaw naman nila na parang may stock sila and all. Isa ako sa lumipat sa pag-aaral ng Toon Boom. Actually, may ganong issue din ngayon sa Unity. May yung game engine, dahil free kasi yun, open source ang Unity. Pero dahil nag-announce na yung founder ng Unity, sabi, by next year, magkakaroon na ng bayad. Parang sisingilin na ng company yung mga developers every time makakagawa sila ng game, every time makakapag-publish sila ng game. So, yung iba, parang nalungkot, nagalit, lipat sila sa Unreal Engine. So, ayun, Unreal Engine still free, so unlike Unity. Pero, actually, ginaya ng Unreal Engine yung Unity na mag-charge na sila sa mga user, pero hindi ganun kalaki. Like, sobrang barya na lang yun. Kung kumikita ka naman sa mga projects mo, ano lang yun, kurot na lang sa salary mo yung babayaran sa Unreal Engine. So, gano'n na ganun yung nangyari dito. Pero ito kasi, parang gusto talagang i-dissolve ng Adobe yung Flash. So, ayun, lumipat ako sa Boom Harmony. Sabay, 2018, ito, before thesis namin yan, inaral ko na siya. Dahil isa na ako namulat na ako na hindi pala dapat laging self-taught, ganyan. Dahil sobrang daming materials online na pwede mong aralin, na pwede mong makuha, na pwede mong mag-gain. Yun. Bumili ako ng lesson sa Udemy. Ayan, nag-aaral ako ng Toon Boom. Sabay, gumagawa lang ako ng animation sample.
Kasabay nung, ayun, kasabay nung, ito yung unang sample ko. Gusto ko na yung stage. Ay, kudos kay Ma'am Besa. Sobrang galing sa animation principles. Dapat, isa ako sa minority ni Ma'am Besa. Hanggang ngayon, dala-dala ko yung mga learners na tinuro niya sa akin. Ganun. Kasi hindi ko masabi na parang laking impact sa akin ni Ma'am Besa sa mga animation. So, yun. Actually, value nyo yung nakikita yung prop nyo. Ayun yung process ko. Una, blackings, sketching lang. So, ngayon may polishing na, line outline, adding base color. Ginawa ko lang yun para lang makapag-prepare sa thesis namin. So, nung nagawa ko yung sample na yun, animation sample lang yun para sa amin ng ka-thesis ko. Sabi ko, once na matapos ko ito, tayo, gagamitin natin ito sa thesis. Ayun, ginamit namin siya. Pero ayun, ito yung maganda sa hindi ko ito gawa. Yung kanina mga pinapakita ko, property ko, pero ito, hindi ko siya. Ginawa ko na siya sa Google. Dahil gusto ko lang pakita na maganda sa Toon Boom Harmonies, marinig mo yung 2D character mo, 360 degrees. Pero medyo complex, sobrang complex niya dahil node-based ang reading sa Toon Boom. So, kung sobrang masigakain, mahilig ka sa pag-analyze ng pero hindi siya ganun kahirap kaysa sa programming. Mahirap ang programming pagdating sa pag sinalo sa pagiging creative. Pero yun, maganda dyan is reading niya, yung page animation niya, gagalawin mo, parang same sa 3D. Gagalawin mo yung mga controller niya sa face, yung facial controllers. Galawin mo mag-move. Galawin mo yung head controller mag-move. So meron din siyang base local controller for the whole body. So yun, kaya yung maganda sa Kaya hindi mo may imagine na rig siya. Kasi pag pinapanood mo siya sa mga series and mga show, parang kala mo pin-frame by frame pa rin siya. Pero yun, malinis ang reading ng Toon Boom Harmony. Execute na namin siya sa thesis namin. Kaso hindi kami nag-rig na gano'n kami. Nag-frame by frame kami. Dahil, medyo, kailangan talaga para sa amin, i-frame by frame talaga siya. Kasi doon namin ma-apply yung mga animation principle na, kasi bawal. Kailangan apply yung animation principle dahil ang mentor namin is si Ma'am Besa. So, yun, sobrang critical siya sa pag-checking sa amin. Pero mabait si Ma'am Besa sa amin. Lagi niya kami weekly, lagi may mentoring, ganyan. So, every weekly, hindi na namin siya prob sa mga ibang subject, pero natututo kami along the way sa paggawa ng project namin sa thesis. So, ayun lang. Ayun na yung process namin nung in-execute namin siya sa thesis. Milestone project. So ayun lang yung parang hindi siya isang buong part. Iwalay siya. Iwalay ang torso, iwalay ang front. Dahil ang camera is top down, yung left shoulder and arms is nasa front, and yung right shoulder and arm nasa back. So, nasa back ng torso. So, ayun, same goes sa legs. Ganun din ang mangyayari. So,
ganun yung, parang may slicing ng body parts. Ayun, share ko lang sa inyo yung trailer ng thesis namin nung thesis namin. And then, so, ayun, dito sa project namin, gumamit kami ng 12 frames lang. Ay, hindi. Tama, 12 frames per second. Hindi kami ng 24 kasi sobrang solid ng 24. Hindi kaya ng timeline. So, dalawa kami ng PM ko. Dalawa kami ng PM namin nag-animate na ito. Then, habang siya, medyo, ang hub nun is documentation din yung ginagawa niya. Ako naman, yung hub ng nakatoka sa akin is AR. So, ako yung nag-configure ng AR. So, ang project kasi namin, animation, website, tapos AR. Yung parang, first to, ang client namin is Adarna House. Book publishing sila. So, kailangan namin ma-execute yung digital or yung CGI, yung digital art sa physical book. So, ito yung naisip namin na every turn, since pagka na-publish na nila, kasi hindi ko na alam kung ano yung update. Pagka napag-produce sila, then napupunta sa bata yung libro, every turn ng page, pwede na lang i-scan using their phone. Sabay lalabas yung 3D animated. Yung 3D animated ng mga enchanted creature na ginawa namin. So, pero hindi kami 3D characters ng mga nasa characters namin, pero hindi ko na nalagay dyan. So, AR siya. So, angas din. So, ayan, isa rin ako sa... So, ito, yan lang yung mga animation namin na hindi ko nasama doon. Kasi trailer yung kanina pinakita ko. So, ayan, isa-isa yan, lahat sila. Merong parang encounter kay Luis, yung bata na, yung bata na bida sa story namin. So, siya, lahat sila may encounter na parang akala ng bata, laging nakakatakot yung creature. Kasi ay yung parang mga Philippine mythology creatures, like mga tikbalang, batibat, mga ganun, mga swang. Yun, ayun yung mga characters namin. So, lahat sila na-encounter na this time ginawa namin na family friendly, na hindi sila aggressive or hostile sa mga
mga victims. Actually, mabait yung ginawa namin characters. So, isa rin ako sa, actually, inassign sa amin to. Special project na lang to dahil parang nakulangan yung score yung sa grades namin and then kinailangan namin. Si Sir Helan. Ayun, nag-animate kami ng Lupang Hinirang. Ito yung walang version, walang plug. Pero ayun, nag-animate na kami ng Lupang Hinirang. Parang ilan yata kami niyan, 6. Pero ako yung ako yung naging creative director ng project na to dahil ayun, yung iba sobrang busy na. Ginawa namin to last second week ng December 2019 yata, before the pandemic. Ayun yung mga animators. So yun, yung nagawa to, ako yung nag-handle, ako yung nangulit sa kanila dahil yung time na to is, holiday na to December 17 na Sabay parang Pasko, sa bagong taon, nag-animate kami na ito. Lahat, mga ka-team ko, basta malo, pero yun, nag-animate kami na ito. Tapos namin January 1, bagong taon, nag-animate kami. So, yun. Kung natapos namin to, yung ibang mga organization, ginagamit to for their opening ceremony para sa mga events na na-host nila. So, medyo okay din. So, yun, 2019 to present, ito na yung mga updated lang na dahil sabi ko nga before is parang kinailangan ko si Jon Snow na yun na siya yung magkikitulay, magiging bridge sa output na kakailanganin ko in the future na gagawin ko sa mga 3D arts ko. So, ayun. Right now, ito, lahat sila naka-A-pose pa, hindi pa sila animated, pero confident ako na well textured sila. Ayan. So, medyo stylized ang peg ng output ng textures. Ayan, same goes sa pero ito kay Spider-Ham, kung alam niyo, kung napanood niyo sa Into the Spider-Verse, si Spider-Ham is 2D doon, ito ginawa kong 3D. Kasi parang, ang plano ko dito is gagawin ko siyang 3-minute video, full animated video sa way parang ayun, tatalo lang sa Miles na yan, mag-appear na yung characters din. Okay lang. So ayun, 3D art, mga lang yan, sketch lang yan, mga 2 hours, 3 hours 2 to 3 hours sculpting using ZBrush. Ayan, ito yung pinaka-updated is yung ginawa ko sa ZBrush. 4 to 8 hours of 3D sculpting. So, in-sculpt ko siya lahat from scratch. So, ito yung sketch. So, parang gagamitin ko siya sa film na gagawin ko. Actually, ginawa kasi akong film na zombie film. So, gagawa ko siya ng series. Then, ito yung gagawin kong CGI ng din sa film ko. So, maglalagay ako ng maglalagay ako ng CGI zombie dahil hindi siya, basta parang nasa side lang siya. Pero ayun, nasa gumagalaw. So, parang medyo in-achieve ko yung lang yung medyo realistic na look. Actually, kapitbahay ko to. Ayun, pinapuntahan niya yung aso niya sa harapan ng pintuan namin. Nainis ako sa kanya, minodel ko siya. So, ginawa ko na lang zombie kasi sa inis ko na. Ayun, practice kahit walang purpose yung project mo or parang walang hindi siya in-assign sa'yo, hindi ka pinilit or parang wala lang, practice ka lang, gawa ka lang kung anong gusto mo, then eventually ang laki ng improvement na makukuha natin sa creative tips. Ayun, nag-render lang ako. Ito yung ginamit ko gumawa ko ng Spider-Man No Way Home na trailer parody. So may scene na to, sa tapat ng school nila Peter Parker. So, Battery level is on 80%, sir. Na ginamit ko, then ipapatong ko yung, actually nagawa ko na, pero hindi ganun kasi sobrang tight ng schedule ng sinet ko kasi
ma-premiere na ng film. So parang gusto ko i-post siya before ipalabas yung film. So yung gumawa ko ng lahat sobrang tight talaga. Pero ito, isa to sa scene na nalakad sila dahil parang huli na si Peter Parker as Spider-Man ng time niya. So ayan. Nilagyan ko siya ng nag-shoot kami kasama yung mga kamag-anak ko. Dinather ko yung mga kamag-anak ko. Then para may crowd dahil sobrang daming crowd niya. Ay yung mga time na siya parang ay dinudumog siya ng crowd dahil nalaman nila na yung identity. So, ito, way back 2019 sa namin. So, hindi ko alam kung pero sa project namin to kay Sir Datuon, hindi ito pa kilala yung pa si Sir Datuon. So, word civilization na subject namin. So, yung pinagawa niya sa amin yung mga medieval na so, hindi siya rendered model, 3D model, then textured lang siya. Same sa ginamit ko pa rin ito sa film ko. Kasi medyo mahilig ako gumawa ng trailer parody. Spider-Man. So yan, yung kanina na-install ko, tinexture ko na siya. Ito, ang pag-render ko dito, ginamit ko siya ng PBR. Physical-based rendering, which is, ang texture is hindi lang siya simple or parang hindi lang sa single texture map. Yung multiple texture maps na yun, nakabase siya sa kung ano yung light na meron sa scene. So, kung kulang yung light, hindi kahit anong ganda or anong effort mo sa pag-texture ng realistic sa mga CGI na gusto mo, hindi pa rin siya magmumukhang realistic dahil kulang yung light or parang hindi tama yung paggamit ng light. Sa cinematography nyo, di ba? Cinematography and photography subjects kayo. Right? So yun, tinuturo yung lights doon. Huwag niyo makalimutan yun, hindi porket hindi porket physical learning siya or parang physical execution yung photography is parang kakalimutan niyo na siya dahil gusto niyo mag-focus sa digital. No, sobrang laking tulong ng study ng lightings pagdating sa photography dahil magamit niyo siya sa digital world. Ayan, so ayan, PBR naka-base sa lagi. Yung mga textures niya naka-base sa lightings. So ayan. Okay, VFX, 2020, 8 ABB, pero hindi yata ito full. Pero ayun, kasama namin yung circuit. Hindi pala. Kaya pa pala yun. Pero ayun, ito yung namin, exhibit namin yung katulad nyo ngayon. Sa exhibit, may exhibit ABB rin ba kayo? Wala kayong exhibit ABB for the, sa bus nyo? Wala. Pero ayun, pinag-require kami ni Sir Yu ng, ano ba to? Ng ABB. So parang per group kailangan pakita yung members ng group namin, then parang ipe-present siya sa gantong exhibit and our event namin. Pero hindi yata siya na-play ng maayos dahil pandemic noon, so parang virtual virtual exhibit kami. That's 2020 yata, 2021. Kasi yung exhibit namin is virtual lang. Corny. So ayun, ito, nag-shoot kami sa Timog yata. Mayroon doon studio ng green screen, puro green screen yung room doon. May parang siya, yung seamless na green. Nasabay, nag-shoot kami dyan, lahat ng background, nirender lang namin. Nasabay, lahat kami dyan, lahat ng member ng isang batch namin,
pinag-shoot namin. Kasi ako yung naging ako yung naging creative director dito. Pinag-shoot namin lahat sila, including ako, sa green screen. Then, yun, nilagay namin sa CGI world, sa CGI environment. Gusto niyo pa ba tapusin yung video or next ko na? Tapusin na lang. Ayan, group namin. Anyway, yung inspiration namin is Avatar. So, meron kami mga bending yan. Or bending, air bending. Yan. So, may depende sa, sa tribe. Yan. Team has been successfully influencer of the big economic program. She's still going ahead. So be careful out there. So, kwento ko lang experience ko dito since apat kami o tatlo lang yata gumawa ng CGI na yan. Then 1 week lang yan actually. Kasama na yung rendering. So, sobrang tagal. Kami yan, wala rin kami tulog. Ako, mostly dahil sa akin, mostly ako yung inassign na ng malaking gawain. So, yun, may mga time talaga na sobrang tight yung schedule or yung timeline na bibigay sa inyo. You have, pero hindi healthy yun. Yung parang overextend mo yung sarili mo para lang matapos yung project. Huwag nyo, lagi nyo tandaan, mas mahalaga yung health nyo and yung mental health kesa pagtapos ng mga creative projects na yan. Wala yan eh. Pag kayo nagkasakit, hindi rin naman makakamit. So, ayun. Lagi mas i-value yung health.
who have been saved and become established. Congrats, Vita Villar. So ayun, ayun lang. Share ko lang yun, 2 weeks lang yun. Pre-production, production, post-production, kasama na yung rendering. 2 weeks, sobrang tight doon. So yun, parang na-execute naman. Mga puyat lang. Ito, college, meron na, nag-ano ako. Since ako lang din naman yung, sarili ko lang din naman yung yung pwedeng subject ko or yung talent ko. So yun, using Maya, I feel myself na nag-acting with repulsor ni Iron Man. Then nag-model ako nag-3D model ako ng mga parts ng Iron Man. Hiwa-hiwalay yan lahat. Then parang lahat kaya nirig ko siya. Tapos meron akong controller. In terms of rigging, medyo maangas rin yan. Ito yung isa sa mga pangarap ko rin na magawa na complex rigging dahil mechanical rigging siya. Isa sa mga mahirap i-rig, yung buong transformers na nagtatransform from being the humanoid then to a car. So, ito yung process ng transformer na tinry ko lang, then parang feasible pala siya. Ayun, nag-try din ako ng ibang BFX, like, webbing lang, and pinapadalo ko yung sarili ko, gano'n, hinahawis ko yung sarili ko somewhere. Ayan. Ayan, punta ako sa MOA, nag-shoot ako, mga kontanganan. Mga kontangan niya, pinagtitinginan ako ng tao. Last year yan. So, sinunod ko yung sarili ko, tumatalon ako, tingin sila ng tingin, paulit-ulit ako tumatalon. Pero, ayan, ginawa ko yung sarili ko na hinagis ko ulit yung sarili ko as CGI. So, minolid ko yung sarili ko. Yan, yung pagkalat ko, image na yun, pero minolid ko yung sarili ko, naka-T-pose yan. Tinexture ko, same yung color. Actually, hindi rin mamash yun 100%, pero as far as I can, minatch ko yung color ng skin tone, hair, yung clothes para mamash ko yung kulay ko sa video, sa film na shoot ko dun sa CGI. So yan, isa yan sa CGI na isa yan sa technique ng CGI is lalagay mo yung CGI to real environment or vice versa. CGI environment, then lalagay mo yung real person sa imagery. So ito, yung ABB namin, yan, sila Ken yung Sir Ken yung nag-direct, sila dalawa ni Rainet. And ayan, inano ko lang yung kinat ko na lang yung sa part na gawa kasi mostly ang gawa yung magaling na CGI na din namin, kabash na namin before sa Serena. Ayan, nakalog lang pala. Ito recently lang to. Hindi ko na-update yung year. Pero recently lang to, kay Zainab. Naging client ko siya. Ginawa ko siya ng Actually, patulong ako sa friend ko na taga Mapua. Actually, ayun. Okay, hindi nakaloop. So, ayun, pero hindi ito yung final output dahil meron pang color grading yung 3D object and yung si Zainab. So yung
yung video clip. So, imamatch ko siya. Meron pa siyang color blending na process. Sinare ko lang yan na ayan kasi yung mga possible na ma-encounter when doing CGI. So ayun, share ko lang din yung wala naman yatang sound eh. Share ko lang din yung anniversary video na ginawa ko together with my partner sa Subay. Wala ta, saglit lang to. I mean, small project lang siya kasi gusto ko lang i-celebrate yung anniversary namin ng partner ko na using my creativity, using pinagana ko lang yung pagiging creative ko. So, reference ko is Animal Crossing, if you're familiar with it. Game siya sa Switch. So, ayun. Ini-model ko yung sarili ko and siya. Ayun. And technical na na-encounter ko dito, which is I want to share lang kasi possible na may encounter nyo next time when you're going to do CG project, especially in 3D, is yung skin. Minodel ko kasi siya. Minodel ko yung guy with nasa loob is yung skin niya, sabay nasa labas, yung outer part is yung jacket. Sabay every time nag-bend yung elbow, nag-overlap yung skin and yung jacket. So parang sobrang technical issue yun, sobrang nakaka-stress yun. Sabay nakita ko lang yun, post-process part na, rendering na. Ang hirap niya itago. Like, ang isa sa technique na pwede yung gawin, which is parang nakakamatay, kasi each frame, dahil rendered na, 3D rendered na siya, each frame, ipo-photoshop ko siya. Kasi parang, ito yung lumabas, ipo-photoshop ko siya isa-isa, parang, content aware mo siya, ganyan, o parang drawing mo ng pula para lang matakpan yung nag-overlap na skin sa jacket. So, isa yun sa technique na pwede mong gawin, pang-salvage lang ng project, pero, ayun, mas maganda pa rin na best practice is gawin lahat yung best nyo pre-production pa lang or production, huwag na paabutin ng post-production. Sobrang stressful din kasi. So ayan, gumawa din ako ng film ulit, CGI environment ng Squid Game. Minodel ko yan. Then yun. Ginamit ko yung real people. So ayun. So ay isa lang sa mga possible na encounter is ayun. Minsan kahit anong ganda ng CGI or anong clear ng video clip na shoot nyo, kung hindi maganda yung pagkaka-color blend mo sa iisa, sa video clip and sa CGI, hindi rin talaga siya magmumukhang magkasama sila or nasa same environment sila. So parang ngayon, kailangan natin pa rin yung color grading. So like sobrang daming process to achieve a good CGI. Like, ayun, kahirapan din kasi kaya parang minsan kailangan din natin ma-appreciate yung mga nasa, hindi naman sa kailangan din natin ma-appreciate yung sa mga gawa ng konti lang. Yung mga sa GMA, like sobrang hindi nga pero hours lang kasi yung meron sila para matapos yung project niya. Ito naman yung film ko na ginagawa ko na actually pinakyan ko na lang, hindi ko na saglit na lang. So ito yung song film ko, pilot episode na ginagawa ko. Ngayon, currently in production na yung episode 1 na ginagawa ko. So yun, meron akong CGI na zombie yung katulad na kanina. May makeup din ako, prosthetics. So ayun, pero hindi ako yung zombielista, yung mga friends ko. So ayun lang, then, ito lang yung mga part na pwedeng gawan. I mean, ito yung isa sa mga pwedeng example ng
pag project as sa CGI. So yun, nagamit ko rin, kaya ako na ano yung kanina, nagamit ko rin yung yung pagsasayaw ko kasi acting, gano'n. Kaya yun, CGI yung yung mga zombie sa paligid. Then, nilayuan ko na lang kasi parang side na yun. Na CGI yun na yung blood sa dog. Kaya real, ito na yung kinakain ni Eddie Bauer na yun. Fake blood. Ayan, tuloy yung yung ginagawa ko sa high school, sa pit namin sinod. Makita ko sa bubong para lang kasi parang minamatch ko lang yung parody trailer lang siya. So, intended na hindi talaga magmukhang maganda yung output. Pero ito, this time, medyo inayos lang ng konti yung environment, ng konti lang, para magmukhang same na same sa reference dun sa original trailer. Kaya ginawa ko yung police office, gano'n. Kaya mga bins. And mostly green screen yan. So yun, feel ko siguro okay na ako. May question and answer ba na? And we're open sa questions. Isa naman here na may question about sa CGI. Thank you very much, Mr. Tenedero, for that enlightening and thought-provoking talk. Naging creative na siya. Inalay niya ang buhay niya talaga sa art. Art, yeah. So, bago tayo magpatuloy sa awarding certificate, let us proceed to the question and answer portion. Once more, may we invite Miss Tessa to start the Q&A portion. Thank you, Jay, for the appreciation. And this is something that fascinates us more when I look at this question. Okay, what do you think? What can you say about AI right now? Is it a threat or does it enhance our creativity? Actually, I was just expecting that kind of question. Pero ayan, I was expecting that kind of question na matatanggap ko siya pagka may mga ganitong event. So, ang take ko sa AI is, since ako, sobrang passionate kong tao and medyo binibigay ko yung sarili ko sa art. So, nakikita ko siya as tool. Tool siya, hindi siya negative tool, hindi rin siya bad. Hindi siya negative tool, hindi rin siya sobrang positive tool. Tool lang siya na existing, like, nandyan na innovation kasi siya eh. Kaya parang hindi natin siya pwedeng kagalitan ng buo, hindi natin siya pwedeng makita as threat. Kasi pwede pa rin natin siya magamit. And at the same time, pwede pa rin tayong pwede pa rin mag-coexist yung AI and yung mga artists na passionate. Kasi pwede siyang magamit sa mga references and tool na hindi kayang gawin ng tao talaga agad. Lalo na in a tight situation, tight schedule na project. Like, tool siya. Not sure but, alam ko, ang bad thing kasi sa AIs, nagnanakaw siya ng artwork. Which is, para sa akin, masakit din yun dahil artist din ako, gano'n. So, pero, siguro, kaya mo bakit yung AR, sobrang pangit na dating ng AI dahil sa misuse siya ng mga tao. Nakadepende sa tao kung sino gumagamit nun. So, misuse siya
misuse yung mga misuse yung AI ng mga devs na nag-create man ng generators na yun. So parang hindi ko siya, I can fully look at it as a bad thing, pero more likely a tool na pwede magamit ng So it both. means it helps us to enhance Yes, the miss. creativity of an artist. Yes, miss. Yeah. Guys, do you have questions regarding our speaker today? Mr. Bataluna, come on down. Yun po, my name po is Matt Mateo. Yes. Hello, man. Ang first question po is, have you ever felt burnout during your continuous learning journey since, ayun po, sinabi niyo po na since elementary po na ano na po, nag-animate na po kayo. And if so, ano po ang kadalasan yung ginagawa kapag nangyayari po yun? To answer unang question is, yes, I always feel yung burnout. I mean, lagi, constant yun, hindi mawawala yun. Parang part na rin yun ng process or ng pagiging creative ko eh. Like, expect ko na magiging creative ako for this long period of time. Then, after neto, expectin ko siya na pwede akong burn out o hindi. Pero before that, kailangan ko siya maiwasan. Kailangan ko mag-unwind before, meron kasi parang medyo may limitation tayo. Parang meron tayong meter before tayo mag-burn out. Before tayo umabot like 90% before mag-burn out, gawin natin ng paraan, unwind. Kung uminom kayo, ayun, kung mahilig kayo kumain ng sweets, kumain kayo, lahat gawin nyo. Wag nyo lang hayaan umabot kayo sa point na burnout kayo. Kasi ang burnout hindi yan days, hindi weeks, hindi months, hindi years yan bago mo mabawi. Sabay parang, like may kita mo ba, kung hayaan mo yung sarili mo umabot doon, nakikita mo ba na worth it yung ginagawa mong project pa? Kung hindi, like yung kumakompensate is yung health mo na, like, di ba, hindi na. So, ang ginagawa ko naman before ako mag-burn out or nangyari doon ako sa period ng burnout na ako, is unwind talaga. Like, wala akong ginagawang art or anything. Parang hindi ko naman siya kakalimutan, pero parang hayaan ko na sarili ko na huwag ka munang gumawa na ganito, ganyan. Wala mo ng creatives for the incoming 2 months, 3 months, gano'n. Wala talaga. Kasi parang hindi ko talaga kaya. Ayaw ko rin pilitin yung sarili ko maging creative if burnout ako or I don't feel like being creative. So ayun, less din yung pagiging harsh sa sarili. Lalo na may time kasi pag na-burnout na tayo, nagiging harsh tayo sa sarili. Like, medyo may nagtatalo na yung mind natin na should we like fight this feeling or should we like do something about this? I mean, hindi talaga natin mapipigilan yun. So parang let it happen or parang unwind talaga. So parang alagaan din talaga natin yung mas mahalaga pa rin yung health talaga. Nasabi niyo po kanina yung tungkol po sa parang niyo po ba parang nag-engage po parang sa tingin niyo po ba kung worth it pa po ba ipagpatuloy yung project gano'n or parang ano po bang mga parang personal na batayan niyo kung parang gano'n? Personal question. Siguro personally, kung makikita ko siyang worth it, mas nakikita kong worth it yung project over my health is kung magiging malaki yung impact ng project na yun sa ibang tao or sa sarili ko. Like, kung mahihiyaman ba ako dito, gano'n, babaguhin ba yung life ko nito, or parang, like, makakasave ba ako ng life, ng ibang life sa sa ginagawa kong project na to over pipiliin ko maging burnout. Ayun, makakasave ako ng life or parang iyaman ba? Parang may self, kung mag-i-improve ba ako, gano'n. Yes. Commitment. So, ang next ko is, can you share with us po
to share lang sa mga process ko from free. Depende sa project yan. For example, nung bibigay tayo ng project na film with CGI. Kasi may mga film na walang CGI completely. Pero lahat naman ng film may CGI kasi CGI pa rin yung coloring, ganyan. So, film with intense na amount ng CGI. Lagi, ang hirap kalimutan na ito. I mean, hindi naman sa mahirap. Mahirap i-skip to. Magsulat mo ng story flow. Sulat ng story flow, sulat ng screenplay, kailangan, hindi naman, wag mong i-skip. Daan mo sa tamang process. Sabay, story flow, sabay parang pag okay ka na sa story flow, gawin mo na yung buong story, linisin mo na screenplay para for example, meron kang guide kung ano yung isang puzzle na gagawin mo din. Ay yun para magiging stair mo per step, dapat ganito. Kung mag-skip ka ng step, it's either mapupol ka or ma-injure ka, anything. So ayun, screenplay, after screenplay, pre-production pa rin, gawa uli ng assets, modeling, 3D modeling, character design pa lang muna, yun. Character design, laging gagawa ng character design when creating CGI dahil, actually, ito ipasok natin yung AI ulit. Pwede magamit yung AI when, pag nandun ka sa process ng pre-production, like paggawa ng design, mood board, pwede magamit yun. Sabay parang yung color, doon mo i-base yung magiging color ng film mo or ng game mo or ng mismo animation mo sa makukuha ng AI. Pero kumbaga parang nasa iyo na lang din yun kung dadayahin mo kasi kung film mo naman na yun. So, pwedeng magamit yung AI for pre-production, for design, ganyan. Pero hindi mo siya kukuhain ng buo kasi ayun, parang wala ka na, hindi ka na creative na kung di ba, kung ginamit mo yung buong concept ng AI niya. So ayun, so sa production, lagi ako nakakaramdam ng takot and kaba. Basta ako, lagi ako natatakot na execute yung mga project ko pag nandun ako sa gitna. Kasi sa chill ako sa pre-production. Pagka production for example sa animation, nakakatakot na siyang texturing, model ng buo, i-animate. Minsan may mga time ka na natatakot ka nang tapusin yun kasi worth it ba to? Ba't ko ba ginagawa to? Ganyan. So pagka, in terms naman sa shoot, nakakatakot kung okay pa ba itong ginagawa? Nakakapagod itong ginagawa ko. O shoot pa ba ako? Worth it ba yung pagod ko siya yung gastos ko? Kasi yung gastos ko, worth ba yung pagod, gastos yung time na mawawala sa mga taong mahal ko sa pag-execute dito. So ayun, doon yung galing yung takot. Nakatakot rin lagi mag-execute sa production. Pero ayun, laging tatagan yung loob. Laging, hindi man sa pero parang lagi ka dapat may panghuhugutan. Also, if you guys find someone or you have someone in your life, make sure na supportive sila sa'yo. Kasi laki ng impact niyan sa laki ng impact niyan sa pagiging creative natin. Kasi you get, kasi medyo magulo sa isip pagiging creative So, lalo mag-execute. So, parang you have someone like kasama sa journey na ginagawa mo kasi ikaw yung mga journey na yun. So, kung may mga kasama ka doon, like, hindi naman totally siya yung gagawa ng ganito mo, ganyan, hindi. May sa, like, support na, ganyan. Ayun, piliin nyo yung lagi supported sa inyo. Kahit hindi lang sa creative, pagiging creative, sa lahat ng ginagawa yun. And execution, sa post-production, commitment. Since, huwag ka na susuko, nandun ka na, ang dami mo nagawa para makapunta dun sa journey mo. So parang, huwag mo na sukuhan, konti na lang, yan, konting pahinga na lang, konting push na sa sarili mo, tapusin mo na, i-polish mo na, boom. And laging huwag kakalimutan na huwag tayo laging maging perfectionist. When creating something, mas okay yung may natapos ka kaysa sa pinurfect mo sa may hindi mo natapos. So kaya huwag nyo nakalimutan, lagi sa lahat ng ginagawa natin, especially kung mag-create ka since creative,
laging may criticism. So, wag mo lang, don't mind them, hindi naman sila yung, I mean, kahit sino pa yan, kahit sino, kung di man sila yung mag-criticize, may ibang tao pa rin at lagi pa rin makakatanggap tayo ng criticism. So, parang, don't give too much time sa pag-perfect ng masterpiece. So, ayun. Next naman po is, ayun po, sa mga beginners po, ano po kaya mga parang beginner-friendly softwares po na pwede nyo ma-recommend kung magpo-pursue po ng CGI? Ayun nga, actually, hindi umabot yung time, share ko sana. Pero ayun, pwede yung master na yung Maya, since ito yung ginagamit sa atin. Blender, ang dami kasi, nagkakaroon kasi ng stereotyping yung mga CG user. Pag Blender ka, consider poor ka or parang hindi ka pasok sa standard ng ng industry. No, don't mind them. They're just bunch of haters. So use Blender. Sobrang sobrang creative ng tool na yun, sobrang powerful nun dahil node-based siya. Ang isa sa mga powerful or parang advanced na software na meron na available for CGI is Houdini. Ay yung doon ginagawa yung mga smokes, yung mga fire effect, ganun, doon lahat. So, sobrang intimidating doon. Pero dahil sa Blender, actually hindi, Maya loyal ako sa Maya, pero I recommend using Blender kasi parang to like kill the stigma lang na huwag siya gamitin dahil ganyan. Pero ayun, learn Blender, sabay learn texturing, ganyan. Sa texturing, gamitin nyo, dati kasi Madbox ang ginagamit sa pero luma-luma na yun. Pero ayun, Adobe Substance Painter, kung gamit ba dito sa school. Ayun, so Adobe Substance Painter for texturing, Maya or Blender for modeling, then rigging, Maya pa rin, and animation. Mas maganda yung rigging niya, mas pulido. Technical nga lang, pero sipagin nyo, kung gusto nyo, yung meron na sa inyo gusto maging rigger, ay nyo yung Maya talaga for rigging. Kasi sobrang powerful niya. Then, ang dami namang software na for rendering. O kahit na, pwede kayo mag-Blender, sobrang ganda ng render ng Blender. So, I mean, ayun lang, mga software. Okay na. Mag-start ko mamaya sa pagkakulungan. Okay? So, do you still have question, guys? Active si Ate. So, for my first question, what resources do you usually use for your inspiration? Inspiration sa project. Yes. First, mga kind of topic na ni-research ko is una-una, environment ng magiging project. Ano ba to? About ano yung theme neto, ano yung pwedeng kung magka-character ka, maggamit ka ng character sa project mo, ano yung mga behavior nila. Kailangan medyo marunong din tayo research about sa mga behavior ng tao para pasok or para match yung character sa team na gusto natin. For example, fireman, kailangan, ano ba yung mga traits sa firefighter, ganun, mga ganun. Kailangan i-research mo rin yun, lahat, mga personality, then sunod, environment. Research kung ano yung pwedeng, ano yung dapat na environment doon. Like, gagamit ka ba ng kulay na ganito, ganyan. What if sa ganito, meron palang culture. Ayun, isa rin yun, culture. Ano sa ganito, may culture pala na bawal silang gumamit ng ganito. So, pag ina-execute mo sa project mo, boom, sobrang out of concept ka na out na yung pinaka iniingatan ng concept. So, ayun, culture, personality, environment, then mga movement. Since movement is either object or characters, do a research about it. So, mostly parang hindi ka lang gagawa ng film or parang animation. Parang gagawa ka ng buong simulation ng buong nangyayari sa surrounding ng project na gusto mo. So, ayun. Mostly parang, sobrang dami
daming coverage ng ano. So, as far as ano yung connected sa project na lang yung research. Pero ayun, ay yung ano ko, culture, personality, sabi, the way yung mga movement nila, subtle movement, kailangan niya, ganyan. So yun. The next question is, you mentioned earlier that competitions help people practice in their own time while they don't do work, right? Yeah. Okay. What other things do you suggest Na aside from competitions? competition, challenges, challenge your friends. Kung if you're like an introvert, challenge your friend, like it could be like a small group, like tatlo lang kayo, challenge your friend. Okay, three of us, let's work on this kind of challenge. We should do something like kung ano yung lalaro natin. For example, naglalaro kayong Valorant, for example yun, gawa tayong character, lahat stylized, same sa Valorant concept. Ayun, ay yung pinaka-best practice when doing something. If sobrang limited, like or yung limited sa connection, isa rin pala sa tip ko is connection, build a connection. Sobrang mahalaga nun. Walang natalo. Actually, kung may connection ka, sabay hindi ka ganun ka sa skill mo, matutulungan ka ng mga connection, mga ganyan. So, yun, kung yung mga friends mo naman, circle of friends mo, hindi naman into what you are doing, you can also find a groups online, social media, gano'n, or parang participate sa mga like Inktober, gano'n, challenges pa rin. Hindi, doesn't have to be like engaging ka pa rin sa tao, parang, or ano, parang, yung may mga existing na challenge, yun, ay ano pa rin, kagatin mo lang, gano'n. So, yun. Thank you po. Ayun. Thank you. Do we have other questions, guys? Last question po. Okay, as a CGI animator, Jake, now how can you apply? Because we've seen this in the past that you know that exaggeration is one of the principles of animation, right? And it has not been applied on the Lion King when they did it as Yes, sa CGI. Okay, so how, as a CGI animator, how can you stretch the emotions of the character, especially if it's anthropomorphism or anthropomorphic characters? That issue is that issue happened sa Sonic Beast. Nangyari sa Sonic, the production made Sonic look realistic. Like, sobrang realistic talaga. Sobrang hindi nagandahan. Actually, ang nangyari is binuli ng mga fans yung production. And hindi, in a good way. Kaya kasi, nag-adjust sila dahil na-execute ng Lion King, gano'n, sobrang hindi talaga like, walang character, walang emotion. I mean, gets natin na walang emotion yung mga, animals don't show emotions dahil wala silang facial expressions. So, gets natin yun, pero they have the materials, the tools, and the capability and the decision to make it more like buhay, you know. Pero they didn't use it. They didn't use their privilege to make it like make it alive yung character nila. Ayun, same thing dahil yung Sonic, medyo good thing yung ginamit ng Sonic dahil realistic siya. Yes, realistic texturing the fur, dahil CGI din yun, may ibang process ang fur, hindi lang texture yun. So, simulation pa rin yung fur doon. So, pero yung look ng character ng Sonic, realistic, yes, pero medyo cartoonish in a way na magiging expressive yung character ni Sonic. So, nakapag-express siya ng expression niya, makabigay ng mga gesture, ganun. Okay, thank you, Sir Jay. Okay, giving the floor to our host. Thank you. Thank you, Jay. We appreciate it.
Thank you po. Thank you for your wonderful questions, everyone. But it looks like that it will be all for now. Once again, may we call Ma'am Karen to award this certification of appreciation. Media team. May we request our media team, please? May we request our audience to please go in front for photo opportunity with Mr. Tenedero. Move forward na lang po. Double tap.